Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng isang pianistang Polish Jewish na nakaligtas sa panahon ng World War II sa pag-atake ng Nazi German sa Poland. Ang pelikulang ito ay ipinalabas 2002 na pinamagatang The Pianist. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Taong 1939 sa Warsaw, Poland, ang pianistang si Władysław Szpilman ay kasalukuyang tumutugtog sa radyo. Biglang nakarinig ang mga ito ng pagsabog hanggang sa tinamaan ng bomba ang estasyon, agarang nagsilikas ang lahat maging si Szpilman. Nakilala niya si Dorota, isang taga-hanga niya na dadalaw lang sana sa estasyon upang makita siya. Ito ay kapatid ng kanyang kaibigan na si Jurek. Sa pag-atake ng German sa Poland, nag-alala ang lahat maging ang magulang ni Szpilman, kaya naghanda na sila para sa paglikas, ngunit ayaw sumama ni Szpilman dahil mas gusto niyang mamatay sa tirahan nila. Nagkaroon naman ng pag-asa ang pamilya nang marinig sa balita na nagdeklara na ng gyera ang Britain at France laban sa German upang tulungan ang Poland. Subalit kinalaunan tuluyan ng nasakop ng German ang Warsaw, kontrolado ng Nazi ang mga Jews sa buong syudad maging ang perang hawak ng bawat pamilya at limitado lang din ang maaari nilang bilhin. Tinawagan ni Szpilman ang kaibigan niyang Polish na si Jurek upang makipagkita sa kapatid nitong tagahanga niya. Nagkita sila ni Dorota ngunit ipinagbabawal ang Jews sa mga coffee shop. Gusto na lang ni Dorota na maglakad-lakad na lang sa parke, subalit pati roon ay ipinagbabawal din ng Jews kaya hindi pwede si Szpilman, doon na lang sa tabi nag-usap ang dalawa. Habang lumilipas ang panahon, lalong humihigpit ang panuntunan ng Nazi sa mga Jews. Pinagsusuot sila ng emblem bilang tanda ng kanilang lahi paglalabas ng bahay. Kinailangan din nilang bumati sa nakakasalubong na mga sundalong Nazi dahil kung hindi ay sasaktan sila ng mga ito. Kinalaunan na balitaan nilang gumagawa ang gobyerno ng isang lugar para pagsamasamahin ang mga Jews, subalit may kaliitan lang ang lugar para pagkasyahin ang 400,000 na Jews. Naiyak na lang ang ina ni Szpilman sa hirap ng dinadanas nila, lalo na ngayong ubos na ang ipong pera ng kanilang pamilya. Ibinenta ni Szpilman ang piano niya kahit na sa murang halaga para may pambili lang sila ng pagkain. Taong 1940 nagsimula nang lumipat ang lahat ng Jewish sa ibinigay sa kanilang lugar. Nadaanan ni Szpilman si Dorota sa tabi na nalulungkot sa mga nangyayari. Umaasa naman si Szpilman na hindi rin ito magtatagal. Nang marating nila ang magiging bagong tahanan, masyado lang itong maliit para sa kanilang pamilya. Naglagay din ng pader ang gobyerno na maghihiwalay sa kanila sa labas. Samantala nagpatuloy pa din ang buhay ng mga Jews sa maliit na sukat ng pamayanan na may malaking populasyon, kaya nakakaranas sila ng taggutom dahil sa walang ibang mapagkakakitaan. Nang makauwi ang magkapatid, na abutan nila sa bahay si Itzek, isang Jewish police na kaibigan ng mga ito. Inalok ang magkapatid na sumali sa pagkakapolis ngunit tumanggi lang ang mga ito. Kasalukuyan namang nagtatrabaho si Szpilman sa isang restaurant bilang pianista. Isang gabi habang kumakain ang pamilya, may dumating na mga German, pinasok ang katapat nilang bahay at nasaksihan nila lahat ang walang awang pagpatay ng mga Nazi sa buong pamilya. Kinabukasan nang nasa trabaho si Szpilman, nabalitaan niya sa kapatid na babae ang paghuli ng mga pulis sa pakalat-kalat sa lansangan kabilang ang kapatid nila. Pinuntahan ni Szpilman si Itzhak upang humingi ng tulong. Ayaw sana itong tumulong dahil sa pagtanggi nila noon sa kanya, pero tumulong din ito sa huli at inilabas ang kapatid niya sa kulungan. Nabalitaan niya sa kapatid na kailangan nilang kumuha ng employment certificate para makapagtrabaho sa German dahil kung wala sila noon ay ipapatapon sila sa labas ng Warsaw. Lumapit si Szpilman sa kakilala niya para maghanap ng makukuhanan ng certificate. Hindi naman ito nabigo at nakakuha ito ng certificate para sa ama. Dahil doon nagkasama-sama pa din ang buong pamilya nila kahit na sobrang hirap manirahan sa labor camp na isa-isang pinagpapatay ng Nazi ang mga Jews pag gustuhin nila. Taong 1942, ipapadala na ang pamilya nila Szpilman kasama ng iba pa sa Treblinka extermination camp. Wala silang kamalay-malay na papatayin pala sila lahat pagdating doon. Gayunpaman, nang makita si Szpilman ni Itzhak, hiniwalay ito sa pamilya niya na makasakay ng tren. Sinubukang humabol ni Szpilman sa ama pero pinigilan ito ng mga pulis.
Sinabi sa kanya ni Itzhak na iniligtas niya lang ang buhay nito mula sa kamatayan kaya kailangan na niyang tumakas. Para makalabas nagpanggap si Spillman na naghahakot ng bangkay upang hindi mapansin ng mga bantay pagkatapos pinuntahan niya ang bahay ng kakilala, wala na itong naabutan kundi mga sira-sirang gamit. Pinuntahan niya rin ang pinagtatrabaho ang restaurant, nakita ito ng kakilala niya doon at agarang pinagtago. Kinalaunan napasama si Spillman sa mga manggagawang alipin ng Nazis na nagkaroon ng pagkakataong makalabas. Nakita niya ang kakilalang mga awit na namimili malapit sa kanila ngunit hindi niya ito pwedeng malapitan dahil maaari itong mapahamak. Habang patuloy ang buhay niya bilang manggagawa, nakita ni Spillman ang kaibigan niyang tumulong sa kanya noon para makakuha ng certificate. Nalaman niya sa kaibigan na ang mga Jews na pinadala sa ibang lugar ay wala na silang balita, wala ding pagkaing pinapadala doon kaya hinala nilang pinatay na ang mga ito. Sinabi din sa kanya na nagbabalak na silang magsimula ng pag-aaklas laban sa mga German. Nagpakita naman ng pagsuporta si Spillman at nakahanda daw itong tumulong sa abot ng makakaya niya. Pagbalik sa mga gawain na hulog ni Spillman ang mga dala-dala niya, pinababa ito ng sundalong bantay sa pinagpapalo hanggang sa mawalan ng malay. Dahil doon nalipat ito sa ibang gawain na mas madali, pinatawag naman ang lahat ng Jews upang ipaalam sa lahat na isa sa kanila ay pinapayagang lumabas para makabili ng makakain. Ang kaibigan niya ang napili para lumabas at mamimili kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na makapagpuslit ng armas na nakatago sa mga pagkain. Sa tuwing umuuwi sila sa gabi ay doon nila inihahagis ang mga baril sa kabilang pader kung nasaan ang iba pang mga Jews. Nang magpapahinga na ang lahat nakiusap si Spillman sa kaibigan na gusto niyang tumakas, humingi ito ng tulong na hanapin sa paglabas niya ang kaibigang mang-aawit na may asawang aktor upang ipaalam na naroon ito. Pagkatapos ng trabaho habang pauwi, sinabi sa kanya ng kaibigan na kailangan na niyang maghanda para sa pag-alis. Kinalaunan tumakas na si Spillman sa pagsabay sa mga manggagawang Polish at pinuntahan ang lugar ng pagkikitaan nila ng kaibigan kung saan pinasunod siya nito hanggang sa bahay. Masaya na naaawa si Janina nang makita ulit ito sa ganoong kalagayan maging ang asawa niya, ngunit kailangan na nilang magmadali dahil maaari silang mahuli ng German. Dinala siya sa isang establishmento upang doon na muna magtatago pansamantala sa likod ng kabinet na imbakan din nila ng mga armas upang hindi makita kung sakaling may dumating. Kinabukasan dinala si Spillman sa magiging silid niya kung saan ito magtatago. Mangilinan din itong wag mag-iingay at dalhan na lang ng pagkain paminsan-minsan. Bago umalis ang lalaki nag-iwan ito sa kanya ng papel na maaari niyang malapitan kapag nagkaproblema, itinago naman ito ni Spillman sa sapatos niya. Nagdaan pa ang mga araw, nakita niya mula sa bintana na nagsimula na ang pag-aaklas ng mga Jews laban sa Nazis, ngunit hindi nagtagal ay natalo ang mga Jews at humantong lang sa pagkahuli na may kamatayan na parusa. Dumalaw si Janina sa apartment para dalhan ito ng makakain, ikinalungkot niyang makita ang bakas ng labanan, ikinagulat daw ng Germans na lalaban ang mga Jews sa kanila, sinabi ni Janina na handa na rin silang lumaban sa mga German. Makalipas ang ilang araw dumating ang katiwala ni Janina, sinabi nitong patakas na daw ito dahil natagpuan ng Germans ang nakaimbak nilang armas at hinuli ang mag-asawa. Pinapatakas na niya si Spillman bago pa halugugin ng Nazi ang apartment. Ayaw umalis ni Spillman dahil wala na rin naman itong mapupuntahan pa. Lumipas pa ang mga araw na ubusan na ito ng pagkain, naghanap ito ng makakain at di sadyang mabasag ang mga plato. Narinig ng kapitbahay ang ingay sa silid niya kaya pinapalabas ito roon, nagbanta din ang kapitbahay na tatawag ng pulis pag hindi buksan ang pinto. Nang tatakas na si Spillman nakita ito ng kapitbahay, naghinala itong isa siyang Jews kaya agaran na itong tumakas palayo sa lugar. Naalala ni Spillman ang ibinigay sa kanyang papel at pinuntahan niya ang address na nakasulat dito. Nagulat siya nang makita doon si Dorota na nagdadalang tao na ngayon. Sinabi ni Spillman na hinahanap niya lang ang nakasulat sa papel, sinabi naman ni Dorota na ito ang asawa niya. Inalam niya kung nasaan na si Jurek, patay na daw ito. Dumating din kinalaw na ng asawa ni Dorota na handang tulungan si Spillman magtago. Kinabukasan dinala siya sa pagtataguan niyang apartment, kita roon ang estasyon ng pulisya ng German at isang ospital pero ligtas daw ito doon, nilok ang pinto niya sa labas upang hindi malaman na may tao sa loob.
Makalipas pa ang mga araw, dumalaw ulit ang asawa ni Dorota para dalhan ito ng makakain at may kasama din itong kaibigan para tumingin sa kanya kung sakali, kilala siya ng lalaki dahil isa itong teknisyan noon sa estasyong pareho nilang pinagtatrabahoan ni Spillman. Pinalita sa kanya na inatake na daw ng Russia ang mga syudad ng Germany at umaasa silang ito na ang simulan ng katapusan ng Nazi. Nagdaan pa ang mga panahon halos wala nang makain si Spillman, nang dalawin ulit ito nila Dorota na abutan nila ito na may malubha ng karamdaman kaya agarang tumawag ng doktor ang asawa niya habang inalagaan naman ito ni Dorota, sinabi niya ring magpapaalam lang sila dahil pupunta na sila sa magulang niya sa mas ligtas na lugar. Nang suriin ito ng doktor, nakita niyang may sakit sa atay si Spillman pero mabubuhay pa daw ito, nakiusap naman si Dorota sa doktor na dalawin ulit ito doon. Makalipas ang mga panahon nagsimula na ding umatake ang mga Polish sa German, matinding labanan ang naganap sa harapan ng tinutuluyan niya maging ang katapat nitong ospital ay lumikas na at nagkalat ang mga patay sa lansangan. Sinuyod ng German ang lahat ng apartment kaya napilitan ng tatakas si Spillman, ngunit hindi niya mabuksan ang pinto dahil nakalok ito sa labas hanggang sa tamaan ng tangke ang gusali at nawasak ang pader, lumabas siya sa butas para makatakas. May Nazi namang paparating sa kinaroroonan niya kaya nagtago ito sa bubungan ng gusali, pinagbabaril naman ito ng Nazi mula sa kabila. Agarang tumakas si Spillman kung saan naabutan niya sa kalye ang bakbakan kaya naghanap na agad ito ng mapagtataguan. Nang hamupo na ang barilan ng gabing yun, lumabas na si Spillman para maghanap ng ibang mapagtataguan, biglang napadaan ang grupo ng Nazi kaya nagpanggap itong patay upang makaligtas. Pagkatapos nagtungo na ito sa abandonadong ospital para doon magtago, kinabukasan naghanap ito ng makakain, nakakita siya ng patatas at kaunting bigas kaya nakapagluto na ito ng panlamang tiyan niya ngayong gabi. Hindi rin pinalad ang mga Polish na lumaban sa mga German at nauwi lang ito sa pagkakahuli nila, patuloy namang nagtatago si Spillman sa ospital. Ngunit isang araw sinunog ng Nazi isa-isa lahat ng mga gusaling na dadaanan nila. Nang mapansin ito ni Spillman agara na itong tumakas bago pa ito nasama sa pagkakasunog sa ospital at nagtungo sa mga guhong bahay para maghanap ng pwedeng makain. Nakakita ito ng bahay na hindi masyadong nasira, pinasok niya ito at naghanap ng makakain, nakakita siya ng delata na sarado pa, ngunit nang buksan niya may paparating kaya dali-dali itong umakyat sa itaas ng attic para magtago. Nang gabi na, bumaba na si Spillman para buksan ang lata. Nagulat na lang ito nang makita ang isang German nakatayo sa likuran niya. Tinanong ito ng German kung anong ginagawa niya doon, sinabi ni Spillman na binubuksan niya lang ang lata. Hinala naman ng German na nagtatago ito doon at tinanong kung anong trabaho niya, sinabi ni Spillman na isa itong pianista. Nang malaman ng German isinama niya ito sa isang silid na mayroong piano at pinatugtog. Natulala na lang ang German nang marinig ang pagpapiano ni Spillman na sobrang ganda. Pagkatapos nitong tumugtog, inalam ng German kung saan ito nagtatago, pinakita naman ni Spillman ang pinagtataguan niyang attic, umalis na din agad ang German nang malaman ito. Ang German ay si Wilhelm Hosenfeld, isang mataas na opisyal ng Nazi, siya ang kapitan ng hukbo doon sa lugar. Pinalikan niya si Spillman para bigyan ng makakain, nagkaroon naman ng pagkakataon si Spillman alamin kung anong ibig sabihin ng mga putukan sa malapit, sinabi ng German na nasa malapit na ang mga Russians. Sa wakas ay nakakain na din si Spillman ng masarap na pagkain. Kinalaunan nagsimula ng lumikas ang mga Germans nang matatalo na ang hukbo nila ng Russians. Dumaan ang captain sa pinagtataguan ni Spillman para mag-iwan ng makakain niya bago ito umalis. Hindi alam ni Spillman kung paano magpasalamat sa opisyal ng Nazi, sinabi sa kanya ng opisyal sa Diyos ito magpasalamat hindi sa kanya. Bago ito umalis, ibinigay ng German ang suot niyang jacket kay Spillman nang makita niya itong nilalamig at inalam kung anong gagawin niya pagtapos ng digmaan. Sinabi din itong tutugtog ulit siya ng piano sa isang Polish radio station. Umaasa ang German na maririnig niya ito balang araw at inalam ang pangalan ni Spillman saka umalis. Makalipas ang mga araw tuluyan nang natalo ng Russia ang mga German, lumabas na si Spillman nang makitang nagsimula ng magbalikan ang mga tao. Ngunit dahil sa suot niyang jacket na pagkamalan itong German kaya pinaputukan ito ng mga sundalo. Agarang nagtago si Spillman at nagpakilalang isang Polish, pinababa ito ng mga sundalo at napatunayang isa nga itong Polish pero pinagtataka nila kung bakit suot niya ang German coat, sinabi ni Spillman na nilalamig ito.
Kinalaunan ng matalo ang Nazi ang mga nahuling buhay ay prisoners of war, galit na galit ang mga Polish sa mga German sa pagsira nila sa buhay nila maging ang instrumento nito. Nang malaman ni Hosenfeld na isa ng preso ngayon na isa itong musikero, tinanong niya ang lalaki kung kilala niya si Spillman, sinabi ng lalaki na dati niya itong tinulungan. Nakiusap si Hosenfeld na ipaalam sa kanyang narito siya, ngunit inawat na ito ng bantay na sundalo. Matapos ang digmaan nakabalik na si Spillman sa Polish radio station na tumutugtog na ulit ng piano, dinalaw ito doon ng kaibigan niyang musikero at dinala sa lugar kung saan niya nakita ang isang German na naghahanap sa kanya noon subalit wala na ito ngayon sa tagal na ng panahong nakalipas. Napag-alamang namatay din si Hosenfeld sa prison camp noon. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam.